Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, unang-una ang ating pasalamat at papuri unang-una sa Allah subhanahu wa ta'ala na alhamdulillah na binigyan pa tayo ng pagkakataon para gumising at meron naman tayong tsansa para makapag-ibada. At alhamdulillah nabuksan natin yung araw sa pamamagitan ng paggawa ng isa sa mga inobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung Salatul Fajr. At alhamdulillah, meron din tayong mga donors na nagbibigay ng ating mga pambili ng pagkain. So maraming salamat sa kanila. At maraming salamat din sa ating mga ustad na walang sawang nagbibigay sa atin ng aral sa pananampalataya ng Islam. At ngayon mga kapatid, at ang ating ustad ngayon na magbibigay sa atin ng kaalaman tungkol sa pananampalataya ng Islam ay si Ustad Salim Espinosa. So inshallah ay mapakinabangan pa natin yung mga kaalaman niya habang nandito pa siya, hindi pa siya bumabalik sa Saudi Arabia. So, Ustad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu alayna tawakkal. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Una, pasalamatan, dakilain, puriin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ng walang hanggang pagpapasalamat. At pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataon na ito na ibinigay sa atin ngayong araw, alhamdulillah, na makapagsama-sama na walang ibang hangad kundi ang puriin, dakilain at alalahanin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Una, inshallah, ay gusto ko lang balikan yung natanong sa atin nung nakaraan ni Brother Ishaq patungkol dun sa kahalagahan ng hadith na nabanggit natin, yung patungkol sa intensyon. So nabanggit natin doon na yung hadith ng innamal a'malu binniyat ay tanging si Umar radhiyallahu an ang nakapag-narrate ng hadith na yun. Kaya natanong ng ating butihing kapatid na kung yung hadith na yun ay napakahalaga sa pananampalatayang Islam, bakit isang tao lang yung nag-narrate? So dito sa libro ni Sheikh Muhammad bin Uthaymin, sa pagpapaliwanag niya sa 40 hadith sa Arba'un an-Nawawi, nabanggit niya rin yung patungkol dito. Sabi niya, doon sa pagpapaliwanag niya sa sami'tu, yung narinig ko, sinabi ni Umar radhiyallahu an, narinig ko ang propeta, ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya, ito ay nagpapatunay lamang na ito ay nakuha o narinig mismo ni Umar radhiyallahu anhu direkta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang walang wasita, na walang namamagitan. Ibig sabihin, siya mismo ay nakarinig kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito ay isang patunay na yung hadith ay malakas. So hindi siya narinig ng isang tao at kwento sa isang tao. So direkta niyang nakuha kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi dito, wala ajab anna hadha alhadith lam yarwihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa Umar radhiyallahu an. At yung nakakamangha dito, nakaka-amaze na ang hadith na ito, tulad na nabanggit natin kanina, ay walang ibang nag-narrate maliban kay Umar radhiyallahu an. Ma'ahamiyatihi, kahit na ito ay napakahalaga sa ating pananampalataya. Lakin, sabi niya, ngunit lahu syawahid fil Quran was sunnah. Ngunit ito ay may nagpapatunay rin sa kanya, baga sumusuporta sa mensahe ng hadith mula sa talata ng Quran at mula rin sa ibang mga hadith.
At dito, nagbigay siya ng mga halimbawa ng mga talata mula sa Quran at mula sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na susuporta doon sa kahulugan ng hadith. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Sa malapit na kahulugan, at wala kayong ginagastos o ginagasta na hindi nyo, maliban na lamang na ito ay hinahangad nyo ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, fahadi niyya. So ito'y tumutukoy sa intensyon. Yung paggasta natin na wala tayong hangad kundi ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. At binanggit niya ulit ang isang aya, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. So dito sa hulihan ng hadith na ito, yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Sabi niya, hadhihi niyya. Ibig sabihin, baga hinahangad nila yung kainaman o kabutihan na iginagawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya. So, ito ay tumutukoy rin sa layunin o intensyon ng isang tao. At sinabi rin sa isang hadith na niulat ni Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, sabi niya, wa'lam annaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'aluhu fi imra'atik. Sa malapit itong kahulugan, sinabi sa isang hadith na niulat ni Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, alamin mo annaka lan tunfiq, na wala kang magagastos, wala kang magagasta, tabtaghi biha wajha Allah, na hinahangad mo dito ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala, illa ujirta alayha, maliban na ikaw ay gagantipalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala dito. Hatta kahit na yung pagsubo mo ng pagkain sa bibig ng iyong asawa ay gagantipalaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala dito. So ibig sabihin, yung hadith na ito ay tumutukoy rin sa layunin ng isang tao. Okay, kahit na yung pagsubo ng pagkain sa ating mga asawa, na hinahangad natin dito yung gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay gagantimpalaan tayo. Ito ay may kinalaman rin sa ating mga intensyon. At kadugtong nung sagot ni Sheikh Muhammad, sabi niya, ang mahalaga, falmuhim, anna ma'na al-hadith thabit bil Quran was sunnah. Ang mahalaga daw ay yung kahulugan ng hadith ay naandoon, baga pinagtitibay ng maraming mga talata mula sa Quran at mula sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung lafaz ng hadith o yung wordings ng hadith, okay? Infarada bihi Umar radhiyallahu an, ay nag-iisa lamang si Umar radhiyallahu an na nag-narrate ng ganung wordings ng hadith. Okay? Lakin, ito yung mahalaga doon, talakkatul umma bil qabul at tam. Ngunit yung narration ni Umar, kahit na siya ay nag-iisa lang, ay tinanggap ng umma. Ibig sabihin, ito ay ninarrate ni Umar radhiyallahu an, at narinig ito ng mga sahaba, at walang ni isa sa kanila ang nag-against doon sa narration ni Umar radhiyallahu an. So ibig sabihin, ito ay tinanggap ng buo ng umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta dahil sa kahalagahan ng hadith na ito, kadakilaan ng hadith, ay nagsulat si Imam al-Bukhari, katulad na nabagin natin noon, ng kanyang mga libro, Kitabus Sahih, yung sa hadith, na sinimulan niya sa hadith na ito. So yung mahalaga doon sa sagot ni Sheikh Muhammad bin Uthaymin rahimahullah, yung syempre una, yung may mga aya, mga talata na nagpapatunay doon sa kahulugan ng hadith, baga sumusuporta sa kahulugan ng hadith. At pangalawa, ito ay tinanggap ng umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na walang ni isa sa mga sahaba ang tumutol, okay, kumontra doon sa narration ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
At alam naman natin, ang mga sahaba, lahat sila udul. Lahat sila ay mapagkakatiwalaan. Okay? Lahat ng mga sahaba, consider sila as mga adil, mga udul. Lahat sila ay mapagkakatiwalaan. Okay? So ito ay kabilang sa sagot ni Imam ni Sheikh Muhammad Al-Uthaymin rahimahullah. So proceed tayo dun sa isang talata na gusto kong i-share sa atin lahat, inshallah, na naway kapulutan natin ng aral. Yung ayan na ito, mga kapatid, ay tumutukoy unang-una sa pangangalaga ng ating puri. Okay? Pangangalaga ng ating puri. At kasunod nito yung pagbanggit ng mga mahram ng ating mga kababaihan. Okay, sino-sino nga ba yung mga maari lamang makakita sa kanilang mga itsura. Okay? So dapat aware din tayo sa mga bagay-bagay nito dahil sa ating mga Pilipino, likas sa atin yung masyadong hospitable, kumbaga. Okay, palagi nagpapapasok sa ating mga bahay. At syempre, alam natin, sa bahay natin nandun yung ating mga asawa. Meron din tayong mga anak na mga babae. Okay? So dapat alam natin kung sino-sino lamang yung maaring makakita sa kanilang itsura. Okay? At merong mga hangganan kung hanggang saan yung pwede nilang makita na mula sa kanilang mga panlabas na anyo. Okay? So sa aya na binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Wa liyadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna ila akhir al-aya. So nabanggit doon yung mga maharim. So una, binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito yung sabihin mo sa mga babaeng mga mananampalataya. Yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Nabanggit dito yung ghaddul basar, yung pagbaba ng paningin. Okay? At unang nabanggit dito ay para sa mga babaeng nabanggit una dito yung sa mga kalalakihan at sinunod dito yung mga kababaihan. So an nagad al-basar, sabi nila, yung kahalagahan tunay yung pagbaba ng ating mga paningin min a'dhamil wasa'il li hifdhi al-furuj. Yung pagbaba ng paningin ng isang tao, babae man ito o lalaki, ito ay isa sa mga malaking pamamaraan upang mapangalagaan natin ang ating mga puri at dangal. Dahil ang pagtingin da'iyatun ila fasadil qalb. Yung paningin ng isang tao, ito ay naghahatak, nagiging dahilan upang masira yung isang tao. Okay? O lalong-lalo ng ating puso. Wasahmun min sihami iblisi masmum. At yung paningin ng isang tao ay kabilang sa mga sibat o ginagamit na tawag dito, paraan o palaso ni iblis ng syaitan upang tayo ay makagawa ng kasalanan. Okay? Nabanggit ni Ibn Taymiyyah rahimahullah, sabi niya, anna hifdal basar عن الصور التي نهي عن النظر إليها كالمرأة أو الأمراض الحسن يورث 3 فوائد جليلة. Sabi niya, ang pangangalaga ng ating paningin mula sa mga ipinagbabawal na mga bagay ay nagbubunga ng 3 bagay o mahalagang bagay. Sabi niya, una, al-iman allati hiya ahla wa atyab mimma tarakahu lillah. Sabi niya, yung pangangalaga natin sa ating mga paningin ay nagbubunga ito una, yung pagkakaroon ng iman o pananampalataya ng isang tao. Na kung saan, siya yung pinakamaganda na
makukuha o makakamit ng isang tao dahil sa pag-iwan niya sa isang bagay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, sabi niya, o kadugtong ng sagot niya, فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا لِلَّهِ عَوَّدَهُ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ. Dahil sino man ang iniwan niya ang isang bagay para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay papalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ito para sa kanya ng mas mabuti o mas mainam. Pangalawa, sabi niya, nurul qalb. Yung pangangalaga natin sa ating mga paningin, ito ay nagbubunga o nagbibigay sa atin ng liwanag sa ating mga puso. So, yung liwanag sa ating mga puso, ito ay nanggagaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong nangyayari dito? Kapag merong liwanag ang ating mga puso mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay nagdudulot o nagkakaroon ng epekto sa atin na makita natin ang mga bagay-bagay sa nakikita natin yung mga kabutihan. Okay? Nakikita natin yung mga kabutihan. At pangatlo, wa thalithuha quwwatul qalb wa thabatuhu wa syaja'atuhu. Kabilang rin sa kabutihan na naibibigay sa atin ng pangangalaga natin sa ating mga paningin ay yung pagiging yung kalakasan ng ating mga puso at yung hindi pagbabago, hindi siya nagbabago-bago, kumbaga. Okay? Nananatili siya sa pagiging matuwid. Okay? Mananatili yung ating mga puso sa pagiging matuwid sa pamangangalaga natin sa ating mga paningin. At ayon sa pagpapatuloy ng pagpapaliwanag dito, sabi niya, wa yahfadu furujahum. Sabi nila ay yahfadu furujahum mutlaqan. Pinapangalagaan nila ang kanilang mga puri, ang kanilang mga private parts. Okay? Sabi nila mutlaqan, ibig sabihin sa kahit anong bagay, pinapangalagaan nila ang kanilang mga pribadong parte ng katawan. Fayahfadu furujahum min al-fawahish kaz-zina wal-liwat. So hindi lamang sa zina natin pangangalagaan ng ating mga pribadong parte ng katawan, bagkus sa lahat ng bagay. Nabanggit rin dito yung liwat. Ibig sabihin ng liwat, ito yung ginagawa ng kaumulut, yung lalaki sa lalaki. Okay? So, kailangan rin natin pangalagaan doon. Kasi yung ibang tao, iniisip nila na iniiwasan nila yung zina, yung lalaki sa babae. At nagiging, nagtatasahol sila. Ibig sabihin yung hindi nila tinitignan yung lalaki sa lalaki na katulad ng zina, kumbaga. Pero, yung bagay na yun ay malayo sa katotohanan. Dahil ang liwat o yung pagpatol ng lalaki sa kanyang kapwa lalaki ay kabilang sa mga malalaking kasalanan. At tunay na may pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nauna sa atin. Alam natin yung naging kwento sa panahon ni Propeta Lut alayhi salam na pinarusahan niya yung mga taong gumagawa nito. At kasunod dito mga kapatid, kabilang rin sa pangangalaga ng ating mga pribadong parte ng katawan ay yung pangangalaga sa tinatawag na pagsasarili o yung tinatawag na istimna. Kaya pagsasarili ng isang tao, lalaki man ito o babae. At yung pangangalaga ng ating mga pribadong parte ng katawan, kahit sa paghawak lamang nito ng walang dahilan. Okay? So kabilang rin ito sa pangangalaga. Dahil minsan kapag hindi natin namamalayan, dahil kahit na hinahawakan lang siya ng walang dahilan, minsan ito ay nagiging dahilan na makagawa siya ng kasalanan. Okay? So hanggat maaari ay iwasan natin ito. Pang-apat, wa min kashfiha liman yanduru ilayha biduni haja. Subhanallah, yung ating mga ulama. Okay? Nababanggit nila yung mga bagay na maaaring hindi natin na
na-imagine na pwedeng gawin. Okay? Sabi niya dito, yung pagpapakita rin ng pribadong parte ng katawan sa mga pagpapakita ng ating pribadong parte ng katawan ng walang dahilan. Bakit nga nabanggit dito yung walang dahilan? Kasi minsan, may makakatingin sa pribadong parte ng katawan natin. Kailan? Kapag kinakailangan. Halimbawa, sa medication or sa ospital. Okay? Sa panganganak ng babae. Okay? Merong dahilan. Okay? So, kapag nanganganak yung babae, halimbawa, yung nagpapaanak sa kanya, nakikita yung kanyang pribadong parte ng katawan. Okay? Halimbawa, yung lalaki, kasi may mga relihiyon na hindi pinag-uutos sa kanila yung pagpapatuli, halimbawa. Tapos, siya ay yumakap sa Islam. Kailangan niya magpatuli, halimbawa. Malaki na siya. Okay? Nasa hustong gulang na siya. At magpapatuli siya. Siyempre, makikita yung kanyang pribadong parte ng katawan. So, sa mga bagay na ito, ay binibigyan siya ng pahintulot. Merong dahilan na mapapakita yung kanyang pribadong parte ng katawan. Kaya sinabi niya dito, yung pagpapakita ng pribadong parte ng katawan, bidun haja, ng walang dahilan. Okay? At pagkatapos na banggitin yung kahalagahan ng pangangalaga ng ating puri, ng ating dangal, okay? Nabanggit naman dito kasunod yung mga maharim, yung mga mahram ng ating mga kababaihan. Sinimulan dito yung pagbanggit ng illa li bu'ulatihin. Okay, maliban lamang sa kanilang bu'ula, ibig sabihin yung kanilang mga asawang lalaki. Katulad ng sinabi ni Sarah, na asawa ni Propeta Ibrahim alayhis salam, sabi niya, qalat ya waylata alidu wa ana arjuzun wa hadha ba'li shaykha. Okay, so nabanggit dito yung ba'li, ibig sabihin doon kinuha yung word na bu'ula. Ang kahulugan ng aya na ito, wala yanzurna zinatahunna albatina illa li azwajihin. Nabanggit dito, sinabi niya na hindi dapat ipakita ng mga babae yung kanilang katawan, yung mismong katawan nila, yung aura. Okay, yung buong katawan nila maliban lamang sa kanilang mga asawa. So ibig sabihin yung mga kalalakihan, yung asawa ng babae, siya lamang yung pwedeng makakita sa buong katawan ng babae. Okay? Aw abaihin. Okay, so dito nabanggit kasunod yung mga tatay. So, amma zawj, yung mga asawa, meron siyang ibang kalagayan sa ibang mga kalalakihan. Katulad na nabanggit natin, dahil ang asawa, pwede niyang makita yung buong katawan ng babae. Katulad ng nabanggit ni Aisha radhiyallahu anha sa isang hadith, sabi niya, kuntu agtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ako, sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, ay naliligo sila noon kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang timba. Okay, sa isang timba. So, nagpapatunay lamang ito na yung mag-asawa, pwede nilang makita yung aura ng isa't isa. Okay? Para lamang ito sa mga mag-asawa. Pangalawa na nabanggit, yung mga tatay, wa abaihin. Ano naman ang kalagayan ng mga tatay tungkol sa aura ng mga kababaihan? Ang mga kalalakihan, ang mga tatay, yashmalul aba wal ajdad. Sakop nito yung tatay natin at yung tatay ng tatay natin. Ibig sabihin yung yung lolo natin. Okay? Pataas. Min jihatil, kahit na yung sa part ng nanay, lolo nila sa nanay, okay? Ay sakop rin dito yung tinatawag na lolo. Okay? Yung mga susunod na babanggitin natin, maliban sa asawa, yung pwede na lamang nilang makita sa aura ng mga kababaihan ay kung ano yung normal na nakikita. Okay? Normal na nakikita
sa kasuotan ng mga kababaihan. Okay, katulad ng kamay, okay, yung braso halimbawa, o yung buhok, okay, yung paa, ito yung mga normal na nakikita sa babae. Okay, pero yung buong katawan, para lamang ito ay special sa asawa. Okay? So, pangalawa na banggit yung tatay. So, kabilang sa pwedeng makakita sa itsura ng babae ay yung tatay niya or yung lolo niya. Pangatlo, aw abai bu'ulatihin, or yung mga tatay o tatay ng asawa niya. Okay? Tatay ng asawa niya, yung biyanan niya. Sawaun kanu abauhum al-udhunain aw ajdadihim, or di kaya yung tatay lolo, baga tatay ng tatay ng asawa, yung pataas. Okay? Kahit na yung tatay ng sa mother side naman, okay? Yung lolo doon ay sakop rin doon sa pangatlong uri ng mahram or lalaki na pwede makita sa itsura ng babae. Pang-apat, o abanaihin, yung kanilang mga anak ng babae na lalaki. Okay? Anak na lalaki ng babae. O abana auladihin wa in nazalu. Okay, halimbawa, yung babae, meron siyang anak na lalaki. At yung anak niya na lalaki ay may mga anak rin na mga lalaki. Ano niya yun? Mga apo niya. So yung mga apo niya, pwede rin siyang makita sa yung normal na nakikita sa kanya, yung kamay, yung buhok, okay, yung paa. Okay? Pwede siya makita. Panglima, aw abana ibu'ulatihin, aw abana azwajihin. Or yung anak ng yung unang nabanggit natin, anak ng asawa niya na asawa niya. Okay, halimbawa ako, meron akong mga anak na lalaki. Okay? Son-in-law. Okay? Ito naman nabanggit niya yung anak naman ng babae. Okay? So yung panglima. Pang-anim, aw ikhwanihin, sawaun kanu ashiqa aw liab aw lium. Yung kanilang mga kapatid na lalaki. Okay? Kahit na ito ay kapatid niya lamang sa tatay or kapatid niya sa nanay. So pwede siyang makita. Pang-pito, aw bani ikhwanihin, o yung mga anak ng kanilang mga kapatid. Kaano niya yun? Pamangkin. Mga pamangkin. Okay? O di kaya anak ng kanyang mga pamangkin. Okay? Ito ay pababa na. Okay? Apo niya na yon, apo na. Apo sa pamangkin. At pangwalo, yung anak ng kanyang mga kapatid na babae. Okay? Pamangkin pa rin. Okay? So, anak ng kapatid niya na lalaki or anak ng kanyang kapatid na babae. So, yung 8 uri na yon, pwedeng makita yung ating mga kababaihan sa yung mga normal na parte ng katawan na nakikita sa babae. Maliban dun sa asawa. Dahil sa asawa, pwedeng makita yung buong katawan. Ulitin natin yung 8. Una, yung asawa. At ito ay may special na lahat, yung buong katawan ng babae pwede makita. Pangalawa, yung tatay ng babae. Okay? At pataas yun, tatay ng babae, lolo ng babae. Okay, pataas. Pangatlo, tatay ng asawa ng babae. Okay, ano niya yun? Biyanan niya. Okay? Pataas yun. Okay? Yung lolo. Lolo ng asawa niya na lalaki. Pang-apat, pangatlo. Pang-apat, anak niya, pangatlo, tatay ng, pangatlo na yun, di ba? O pangatlo, tatay ng kanyang asawa. Pang-apat, mga anak niya na lalaki.
Okay, mga anak niya na lalaki at pababa. Okay? Halimbawa, yung anak niya na lalaki, may anak na lalaki rin, apo niya, so pwede siya makita. Panglima, mga anak na lalaki ng asawa. Okay, mga anak ng lalaki na asawa. Pang-anim, mga kapatid na lalaki. Okay, mga kapatid na lalaki. At pababa, yung mga pamangkin niya na lalaki, pwede rin siya makita. Pang-pito ay mga anak na lalaki ng kanyang mga kapatid na babae. Pang-pito o pang-walo? Pang-walo na yun, no? Okay. Pamangkin pa rin sa kanyang kapatid na babae. So, lahat ng yun, ng mga nabanggit natin, pwedeng makita yung mga parte ng katawan ng babae na normal na nakikita. Okay? Yung halimbawa, yung kamay, hanggang braso, halimbawa dito, yung buhok ng babae, okay, yung paa, ito yung mga normal na nakikita. Pero katulad ng nangyayari sa ibang mga tao na sa loob ng kanilang pamamahay ay napapakita ng ibang mga kababaihan yung mga parte ng katawan na hindi dapat pinapakita sa mga tao. Okay, sa mga kalalakihan. So dapat bilang mga lalaki sa ating pamamahay, dapat pangalagaan natin yung ating mga kababaihan. Huwag tayong basta-basta na magpapapasok ng kung sino-sino man. Okay, lalong-lalo na kung ito ay hindi kabilang sa mga lalaki o mga mahram na pwedeng makakita sa kanila. Okay? So, inshallah, ito ay maikling paalala lamang para sa atin dahil tayo ay nandito sa ating community. Okay, tayo ay nakikipag tawag dito salamuha sa ating kapwa. So, hindi naman masama na maging hospitable. Okay, kasi doon kilala yung mga Pilipino. Pero dapat merong limit, merong hangganan. Naalala ko nga yung mga Arabo sa Saudi Arabia, yung bahay nila, alam nito yung mga nakapunta sa Saudi Arabia, yung bahay nila, meron lang talagang khas or special na lugar para sa pagtanggap ng bisita. Okay? Kahit na makapasok ka sa bahay, doon ka lang. Hindi mo makikita yung kabuuan ng bahay. So, ibig sabihin, ganun nila pinapangalagaan yung kanilang pamilya. Taas yung bakod. Okay? Hindi mo makikita yung loob, kumbaga. So, yun yung kagandahan. Kumbaga, makikita mo sa kanila yung gira na tinatawag, yung pag-iingat, okay, yung pagiging totoo, okay, yung pangangalaga sa kanilang mga kababaihan na kung saan dapat makuha rin natin, may sabuhay rin natin sa ating mga sarili. Okay, so inshallah hanggang dito na lamang. Hiniling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na patawarin niya tayo sa ating mga pagkakamali at pagkukulang, at hiniling rin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na patawarin, na dagdagan niya pa ang ating kaalaman hingit sa ating pananampalataya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.